May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. So, magandang umaga, no? Merry Christmas sa inyo. Kasama natin ang Kamarin dito sa live natin ngayon. Dito sa feed natin. Makipagbukasan kayo sa akin dito sa Mark 11, no? Mark 11. So, Mark 11, start po tayo dito sa verse 12. No, may share ako sa inyo ngayon. No, sa Mark 11, starting po sa verse 12, tapos tatalon tayo. Ayan, okay. So, magandang umaga muli sa inyo mga kapatid, no? Okay, dito sa verse 12, sabi niya, kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Bakit siya nagutom? Kasi nga, meron pa siyang katawan tao, no? Ngayon, sa verse 13, sabi niya, natanaw niya ang di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. No, may mga Kristiyanong ganito na mabulaklak, madahon, pero in the end, ang dami niyang problema. Ngayon sabi niya ganito, nilapitan nito ni Jesus upang tingnan kung may bunga. Pakitanong nga yung katabi natin, hahanapan ka ng Diyos ng bunga. Meron ba? No? May bunga ka ba? Ito yung hahanapin ng Diyos sa atin palagi. Ngayon, sabi niya ganon, ngunit wala siyang nakita kundi dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Alam niyo mga kapatid, panahon o hindi panahon, hahanapan talaga tayo ng bunga. No, lalo na kung matatagal na tayo, hahanapan tayo ng bunga. Tapos dito sa verse 14, kaya't sinabi niya sa puno, tingnan niyo po, no, sinabi niya sa puno, wala nang makakakain pa sa iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Tingnan niyo po rito sa verse 14. Si Jesus, nahuli nila, nakikipag-usap sa puno. Siguro kung sabihin natin ang isa po sa inyo ngayon mahuli, makita natin na nakikipag-usap sa puno, tatawanan natin. No? Bakit ka nakikipag-usap sa puno? Pero si Jesus ay nahuli nila na nakikipag-usap sa puno. At ang sabi niya, wala nang makikinabang sa iyo. Wala nang kakain sa bunga mo ngayon. Magsimula ngayon. Okay. Talong po tayo rito sa verse 20. Talon po tayo sa verse 20. No? So, ano nangyari doon sa puno? Andito po ang sinasabi niya. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno. Ano nangyari? Kasi nga doon sa sinabi ni Jesus. Yung sinabi ni Jesus ay isang statement, isang proclamation, isang ito ang gustong mangyari ni Jesus. Basta doon sa pagsasalita niya ro sa puno, wala nang kakain sa iyo ngayon. Ito yung gustong mangyari ni Jesus. Doon sa puno. At kinaumagahan, ang sabi niya rito sa verse 20, pagdaan nila, nakita nila, patay na ang puno ng igos. No? So, yung gustong mangyari ni Jesus dito sa bagay na ito, dito sa problemang ito, dito sa sitwasyon na ito, hindi niya binungkal, hindi siya kumuha ng palakol, pagkatapos pinutol-putol niya yung ugat, hindi. Ang way niya, ang paraan niya ay same lang nung paraan niya nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ano yun? Pagsasalita. No, dun lang yan. Pagsasalita. Kaya nga, halimbawa, sabihin natin, nag-aaway kayong mag-asawa o nag-aaway kayong pamilya. Okay, nagsasabi ng, sana mamatay na ako. No? Gusto niyo bang mamatay na kayo? Pagkatapos niyan, hingi kayo ng abuloy pagka namatay kayo. Hingi kayo ng tulong. Bakit kasi bukang bibig mo? Sana mamatay na ako. Pag ako nawala, pag ako namatay, pagka na-hospital ka naman, mamomroblema naman yung mga kasama mo. Bakit kasi gastos na naman? No, kaya wag mong sinasabi yung isang bagay ng paulit-ulit. Kasi dito, ang isang way para mangyari ang isang bagay na gusto mo, pinalalabas sa bibig yan. Huwag mo sinasabing perwisyong buhay to o kumaga hindi na ako gagaling sa sakit ko. Ang hirap-hirap ng buhay. Gusto mo mangyari yung gano'n? Kapag ang hirap-hirap ng buhay, lagi ka nalang makikikain. Ayaw ng Panginoon yun. No? Kaya nga sabi niya, ang isang way para mangyari yung gusto mo ay sa pamamagitan lagi mong sinasalita. Yan. Huwag mo rin sinasabi sa asawa na maghiwalay na tayo. Habang buhay, maghiwalay. Kapag nangyari, iiyak ka. No? Iiyak ka, ikaw rin ang iiyak. Pagkatapos hihingi ka ng panalangin. Bakit? Kasi naghiwalay na kayo.
Kasi, ano nangyari? Congrats, no? Dapat kamayan ka nga namin. Bakit? Kasi yung sinasabi mo, yung kinoconfess mo ay naganap. No? Ang galing mo pala. Ang galing mo mag-faith. No, wag mo sinasabing di na ako gagaling, ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap ng pera. Wag mo sinasabi yan. Kasi kapag sinasabi mo palagi yan, mangyayari ang katulad ng sinabi ni Jesus. Ngayon, bakit kung kay Jesus nangyari, mangyayari ba sa atin? Makikita po natin dito. Ngayon, balik tayo sa verse 20. Kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nila ang puno na patay na. Verse 21. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno na sinumpa nyo. So pag nagsasalita ka ng negative, sinusumpa mo eh. Huwag mong sabihin doon sa anak mo na walang mangyayari na sa iyo, hanggang dyan ka na lang, problema ka, mabibilanggo ka. No, huwag mong sinasabi yung ganun. No, wag mo sinasabi sa asawa, maghiwalay na tayo. Kahit nakakainis. In the first place, ba't kasi nagpakasal ka? No, bakit mo inibig? Ngayon, ibigin mo lahat yan. Wag mong sinasabi, pag naghiwalay tayo, hiwalayan kita, sana mamatay na ako. Sabi nga sa iyo, kapag ka namatay ka, gagastos pa. Sana kung mamamatay ka, doon ka na lang sa malayo para hindi ka na namin gagastusan. Hindi nga eh. Wag mong sinasabihan dahil naparito sa Diyos para bigyan ka ng buhay na maganda, hindi para mamatay. Kaya wag mong kinokontra ang Panginoon. No? Yung lumalabas sa bibig mo, kung anong meron ka ngayon, kung ano ang katayuan mo ngayon, kung ikaw man ay sobrang sagana o sobrang hirap, ay bunga ng mga sinabi mo kahapon. Kasi ang dapat na pagpapala dahil tayo mga Kristiyano, pinatay mo dahilan sa sinasabi mo, dahil sa mga lumalabas sa bibig mo. Tapos dito pa, tuloy natin. Ulitin ko na, balik tayo sa verse 21. Naalala ni Pedro ang nangyari sa kanyang sinabi, kaya sinabi niya kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa nyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Ngayon dito sa Greek, yung original na lengguwahe ng New Testament. Hindi naman po ako Greek scholar, pero pwede akong makinig o magbasa ng mga libro ng scholar para alam ko yung background nito. Dito sa word, itong phrase, itong sentence na manalig kayo sa Diyos, ang talagang meaning nito ay magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng pananampalataya ng Diyos. No, kumbaga, have the faith of God. Yung way ng pananampalataya na gusto ni Jesus para mangyari yung sinasabi mo ay yung pananampalataya din ng Diyos. Nasabi niya ganun, magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng pananampalataya ng Diyos. Ano ba yung pananampalataya ng Diyos na mangyayari yung sinabi niya? Let there be light, and there was light. So, punta ngayon tayo dito. No, verse 23. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man, ayan na naman tayo sa salita eh. No? Si salita na naman. So, kung sabihin naman sa bundok na ito, ano ba yung bundok? Yun yung mga problema mo. Hindi na natin to, hindi po ito ang topic ko ngayon. Pinapasadaan ko lang. Sabi niya, no, ito raw sasabihin mo sa bundok mo, doon sa problema mo, doon sa yung hadlang sa iyo, yung kahirapan sa iyo. Sabi niya, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan kundi mananalig na mangyayari yung sinabi niya. No? Hindi naman yung prayer eh. Nasasabi niya ko, pag-pray mo nga ako, marami po mga tao nagsasabi sa akin na, Pastor, Kuya Boy, pag-pray mo nga ako, pag-pray. Pero pakikinggan ko yung kwento niya, pakikinggan ko yung salita niya. Puro mga negative. Kaya yung prayer ko sa kanya, hindi rin tatalab. No, ang daming nagpapapray. May mga tao po nagpapapray na gumaling, na meron daw sakit na ganito, meron sa cancer, pero habang nakikipagkwentuhan ako, wala nang bukang bibig, na hirap na ako, mamamatay na ata ako. Kumbaga, binibiling ko na yung apo ko, binibiling ko na yung ganito, yung ganyan. Yung prayer ko, hindi natatalab yun. Bakit? Kasi ang pinakikinggan ng Diyos, ang pinakikinggan ng bundok, ay yung sinasabi mo, yung lumalabas sa bibig mo. No? Yan. No, alam niyo ba kung bakit ka mataba? Kasi yung pumapasok sa bibig mo. No, whenever na tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung kanyang puson, yung kanyang puson. Ayokong sabihin yung bilbil kasi bawal daw sabihin ang bilbil, kaya yung puson na lang. Alam niyo ba kung bakit lumaki yung puson na yan? Alam niyo ba kung bakit lumaki yung tiyan na yan? Kasi dun sa pumapasok sa bibig niya. No, siguro marami siyang pinapasok kaya yan. No? Okay, tuloy natin dito. Sabi niya, tandaan niyo kung sasabihin niyo sa bundok na ito, umalis ka diyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi mananalig na mangyari. Sinabi niya, sabi rito sa magandang balita Biblia,
ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. No? Mangyayari yung sinabi niya. Tapos sa verse 24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, dapat marami kayong pera para mabili nyo. Yung ba yung nakalagay? Hindi. Walang sinasabi rito na dapat may pera ka para makuha mo yung gusto mo. Walang sinasabi rito na dapat mayaman ka na kaya mong bilhin yung gusto mo para matanggap mo. No. Hindi ganun. Wala siyang sinabi rito. Ang sinabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo. Hindi kailangan ng pera. No? Hindi kailangan yung yaman, yung meron kang pambili. No? Hindi kailangan yun. Ang sabi niya, no, sa panalangin lang, sa confession lang, sapat na to para maging masagana tayo, maging malusog tayo. Sapat na ito para makuha natin yung hinihingi natin ng hindi mo kailangang bilhin. No? Alam niyo mga kapatid, na ano ko na ako po natutuwa na bakit? Kasi alam niyo naman, dumaan ako sa sakit, no? Yun na nga, ito maganda po sa sasabihin natin. Hindi magandang magkasakit, pero kung magkasakit ka, merong manggagamot. At yung kagalingan mo ay reserved na. Yung nga lang, no, ngayon, kung dumaan yan, alam niyo, ang kapatawaran, nandyan lang no? Ang kapatawaran, available lang. Bakit? Kasi magkakamali ka magkakasala ka. Ngayon, wag mo sadyain. Pero kung magkamali ka, magkasala ka, available ang kapatawaran. Ngayon, kung magkasakit ka, available ang kagalingan. Nalala ko po nung nakaraang buwan, nagpunta po ako dun sa cardio ko, dun sa doktor ng puso ko. Grabe, yung doktor ko siyam, no? Siyam na doktor, mga espesyalista, lahat yung nag-aalaga sa akin. Sabi ko, ba't napakaraming espesyalista sa case ko? Siguro special ka, no? Pakitanong nga yung katabi, special ka ba? Okay. So, biruin mo, siyam po yung doktor ko na nakatingin sa case ko na pinipilit nilang buhayin yung katawan ko. Bakit? Kasi ang plano po ni Satanas, patayin na to, itigok akong ganun. Pero sa awa at sa biyaya ng Panginoon, ito buhay pa. Hindi pa tapos ang mission natin, meron pa tayong gagawin. Alam niyo po, isang katerbang mga panaginip ng mga tao na hindi naman nila alam na nagkasakit ako, pero pare-parehas sila ng mga panaginip na kahit nasabihin natin, yung mga taong wala na sa rema, wala na rito sa church na laylo na, hindi naman sila totally backslide, pero laylo na napapanaginipan pa rin ako. Ibig sabihin, ang Diyos nagtatawag na magpe-pray. No? Natuwa po ako dun sa sa sinabi ng doktor. Kasi yung doktor ng puso nung cardio, dahil nagkaroon ng bara yung puso ko, no? Nagpa-2D echo ko, tsaka yung ano bang tawag doon, yung sa buntis, yung ginaganon yung tiyan mo. Ano nga ba ron? Yung ultrasound, pinag-ultrasound yung puso ko. Alam niyo, praise the Lord, hindi nakita, walang nakitang baby doon, hindi buntis yung puso ko, no? Pero ito po ang nangyari. Dahil sa alam ng doktor yung case ko, nung tiningnan niya yung resulta nung 2D echo at saka ano ba yun, nawala na sa isip ko, yung ultrasound, no? Dalawa yun, 2D echo, ultrasound, at saka yung BN1 na tinatawag, kukuha ng kanang dugo. Nung tiningnan niya, alam niya yung case ko, sabi niya, totoo ba to? Hindi ba to fake? Bakit? Kasi ang laki na ng improvement. No, mismong yung doktor na nagsabi, naka-record yun, hindi kaya nire-record namin. Ang sabi niya, totoo ba to? Hindi ba to fake? No? Bakit? Kasi biglang gumanda yung resulta. Sabi nga po ng Biblia, reserve ng kagalingan mo. Pero habang gumagaling ka, hindi ka pwede nagsasalita ng ang hirap ng may sakit, ang hirap ng ganitong pakiramdam, no? Sana mamatay na lang ako, no? Para marami akong abulo. Huwag ganun, no? Huwag mong sinasabi ang mga ganyan. Ang sabi mo, Lord, salamat sa kagalingan. Always positive. Kasi naparito si Jesus para magkaroon ka ng positive na buhay. Ngayon, kung hindi nangyayari sa iyo yung mga bagay na yun, check mo yung pananalita mo. I-check mo yung mga lumalabas sa bibig mo. Ngayon, ito pa, tuloy pa natin. Sabi niyo sa verse 24, babalikan ko. Kaya't sinabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo.
Alam niyo, hindi po nakabase ito dun sa, yung sa, mataas ang pinag-aralan ko, kaya dapat mataas ang sweldo ko, o kaya maganda yung kumpanya pinasukan ko, kaya maganda yung trabaho ko, yung, alam niyo, wala pong ganun eh. Kasi kahit na, alam na patunayan ko, kahit wala kang trabaho, maglingkod ka lang sa Panginoon, pakainin ka niya. Ang hindi lang pinapakain ng Diyos, yung tamad. No? Ang tamad ay huwag pakainin. Ngayon dito sa verse 24, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, no? Manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Verse 25, kapag kayo mananalangin, kapag ikaw ay mananalangin, bakit may kailangan ka sa Diyos eh? Kapag ikaw ay mananalangin, patawarin muna ninyo nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. No? Ano yan? Ano ibig sabihin nito? Ay, libre lang kapatawaran at gusto tayong patawarin ng Diyos, ng ating amang nasa langit, pero iipitin niya yan, i-hold niya yan. Hindi mo matatanggap yung kapatawaran na yan kapag hindi ka nagpatawad. No, libre na nga lang ang kapatawaran binigay sa iyo ng Panginoon, pagkatapos ikaw magdadamot ka pa sa iba. Ngayon, tingnan niyo po ito, no? Ito yung way na para makuha mo yung dinidesire ng puso mo. Kasi sabi niya, kapag kayo mananalangin, sabi niya, no, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, sa English po whatsoever you desire, yung desire, no, tanongin mo nga yung katabi mo, tanongin mo siyang gano'n, meron ka bang hidden desire sa akin? No? Nagagandahan ka ba sa pagiging mataba ko? Pakitanong nga yung katabi. Okay. No, joke lang yan. Dito po sabi niya gano'n yung desire. Kasi sa English po sabi niya gano'n, whatsoever you desire when you pray, yung desire ng heart mo, hindi yung desire ng katabi mo, hindi yung desire ng kabilang katabi mo, kung hindi yung desire mo. Ito na yung way, ito na yung pinaka-inaasam-asam mo, pwede mong makuha na. Ito na yung greatest desire ng heart mo, yung pinakagusto ng puso mo. Ito na yung hindi maibibigay ni Santa Claus, hindi maibibigay ng mga fairy godmother, hindi maibibigay ng mga maligno, hindi po maibibigay ng mga maanting-anting, hindi maibibigay ng mayamang tao, yung pinaka-dinidesire ng puso mo. Sinabi ng Diyos ay pwede mong matanggap. No? Ito na yung hindi mo kailangan manalo ng loto, hindi mo kailangan manalo ng yung mga kobrador, wedding, hindi mo kailangan manalo ng ganon, hindi mo kailangan magkaroon ng mga ganito. Sinasabi niya, eto na, ordinaryong tao, ordinaryong Kristiyano, ordinaryong nilalang, pwede mong makuha yung pinaka-dinidesire mo. Binigay niya rito. Pero, hahadlang ang hindi pagpapatawad. Yung gusto ng puso mo, yung gusto ng isip mo, ng heart mo, yung gusto ng buong katauhan mo, pwede mong makuha. Hindi mo kailangan makakita ng lampara tapos kakaskasin mo, may lalabas na genie na kamukha ng katabi mo. Walang ganun. No? Ito na yung way para makuha mo yung gusto mo, na hindi mo kailangang sobrang yaman ka, may pinag-aralan ka, may backer ka, o kung ano pa man, no, kahit may balat ka, ganito, hindi mo kailangan yun, na swerte ka sa sukal, hindi mo kailangan tumaya sa supi stick. Ang sinasabi niya rito, eto na, pwede mong matanggap, pero mahahadlangan ng hindi pagpapatawad. Ito na yung pinaka-ultimatum, ito na yung pinaka-ultimate, tinatagalog, ini-English ko lang. Ang sinasabi niya rito, eto na, pero pwedeng mahadlangan yung pinaka-powerful na pamamaraan para makuha mo yung panalangin mo, yung dinidesire mo, yung gusto mo, ay pwedeng hadlangan ng simpleng hindi pagpapatawad. Okay, ano ba ibig sabihin nito? Ito po yung topic ko ngayon, no? Ngayon, meron po akong gustong banggitin sa inyo na dapat mong gawin pagdating sa pagpapatawad. Number 1, 4 ito. No? Number 1, ang unang dapat mong gawin pagdating sa pagpapatawad ay patawarin mo ang mga magulang mo. Number 1, patawarin mo ang mga magulang mo.
Alam niyo mga kapatid, nandun sa heart ko to about forgiveness, no? Ang dami kong time dito sa bahay para mag-pray. Na sabi kong ganun, balik-balik ako dito sa verse na to. Ngayon sabi ko, may sermon kayang binibigay ang Diyos sa akin patungkol sa pagpapatawad. Nung nagbabrowse ako ng Facebook, kasi alam niyo mga kapatid, isang way para mapastoran mo, makita mo ang mga nangyayari sa tupa mo, tingnan mo yung Facebook nila. Makikita mo kung anong pinopost nila, my day nila, lahat ng mga emo nila, lahat ng mga kung ano-anong mga nararamdaman nila, ilalabas yan sa Facebook, no? Ginagawa nilang tapunan ng Facebook ng sama ng loob, basta ganun. So nagbabrowse ako sa Facebook na ganyan. Alam niyo, nakita ko to Sabi ko na maganda to Ito na ata yung message na sinasabi ng Diyos i-share ko po sa inyo ngayon. Number 1, kailangan mong patawarin ang mga magulang mo. No? Ano ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, hindi naman lahat ng magulang kumbaga wala pong magulang na perpekto. No, pero hindi ka ba nagpapasalamat na yung magulang mo mabuti nga nung yung magulang mo nung lumabas ka hindi ka na binato kung hindi ka tinapon no? Nandun yung inalagaan ka unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, hindi ka naman pinabayaan, buhay ka hanggang ngayon. No, alam niyo, utang na loob natin yan sa magulang na yan. Okay, walang perpektong magulang. May time na siguro napalo ka, nasabunutan ka, nginudngud ka sa gutter. Siguro may nagawa sila, may nasabi sila. Pero alam niyo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan nating magpatawad. No, alam niyo po, napakaraming mga tao na kung meron silang galit, no, hindi naman galit doon sa kapitbahay. Hindi sila palaging galit doon sa actually nga, doon sa kaaway, hindi. Alam niyo kung ano yung pinaka number 1 na merong hindi pagpapatawad o galit ang mga tao sa magulang nila. Doon yung ipon ang sama ng loob nila sa magulang nila. Ngayon, ito po, mali po yan. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nire-require ng Diyos na magpatawad. Okay, mali na yung nagawa ng magulang ko sa mali. Ngayon, bilang mga Kristiyano, let go. Patawarin mo ang magulang mo. No, number 2. Patawarin mo ang ibang tao. Kasama na ang mga kaaway mo. No, pagka sinabi nating kaaway, alam niyo mga kapatid, ang kaaway ay required tayong mahalin. Kaya kung sinasabi ng Biblia na mahalin mo, sinasabi ng Diyos na mahalin mo ang kaaway mo, di siguro mas lalong dapat mahalin mo yung hindi mo kaaway. Mas dapat lalo mong mahalin yung mga kasama mo simbahan kahit na pangit sila. No, kailangan mong tanggapin na pangit sila. And yet kailangan mahalin mo. Alam niyo mga kapatid, tayo, ikaw at ako, kasama na po lahat ng kahinaan natin, kasama na lahat ng mga kapangitan ng ugali natin, ay tinanggap tayo ng Diyos. Sipin mo yun, lahat ng ugali natin, lahat ng kahinaan at kapangitan sa ugali natin, ay tinanggap tayo ng Diyos. Kasama na yun. Ngayon, ito lang hinihiling ng Diyos sa atin. Ngayon, yung ibang tao, tanggapin din natin. No, patawarin mo yung ibang tao. Hindi yung sasabihin mo na hindi ko kakalimutan ng ginawa mo, tandaan mo yan. Pagka nagpunta ako sa inyo at nakita kong wala ka, sasagasaan ko yung pusa mo. No, wag kang ganon. Kailangan mong magpatawad. Patawarin mo ibang tao. Siguro kailangan patawarin mo yung kaibigan mo, o kaya patawarin mo yung kaaway mo, patawarin mo yung kapitbahay mo, o kung sino pa man patawarin mo. Alam niyo, naalala ko po yung isang magandang kwento rito, si Payat tsaka si Mataba. No, kung may nakakaalam na po sa inyo ng kwentong ito. Nangyari, best friends sila. Pero alam niyo, mga best friends, ang pagsasama niya nasusubok. Hindi naman sa pinagsamahan lang kundi rin sa pinag-awayan. No? Dahil doon sa hindi nila pinagkasunduan. Ngayon, itong si Payat at si Mataba, ano na nga ba yung kwento? Ngayon ko lang naalala. Nagtatalo sila ngayon sa sobrang sama ng loob. Nakapagsalita na sila, nakagawa na sila ng isang bagay. Ang nangyari po, itong si Mataba, nasuntok niya si Payat. No, siyempre, Mataba yan, malakas ang katawan yan. Nasuntok niya, tapos nagulat si Payat kasi nagulat si Payat
Kasi nasuntok siya ni kaibigan niyang si Taba. Ngayon, ito namang si Taba, nagulat din kasi nasuntok niya si Payat na nagkaanuhan sila. Nagkasakitan sila hanggang sa mamaya, wala na lang kibuan, parehas silang na-shock. Wala na lang salitaan. Ang nangyari po, di naglalakad na lang sila pauwi. Ngayon, tumawid sila ng ilog. Ang nangyari, itong si Taba pala ay hindi marunong lumangoy. Ang nangyari, na dahil sa mataba siya, natulak siya ng alon ng ilog at lumubog na sa tubig hanggang sa nalulunod na siya. Mabuti na lang itong si Payat, alisto, magaling, marunong palang lumangoy. Ang nangyari po, pinuntahan niya ngayon itong si Taba at pinilit niya, hinawakan niya sa lig na ganyan at pinilit niyang hilahin doon sa pangpang at pagdating po ron, praise the Lord, kumbaga salamat dahil si Taba ay nabuhay. Ngayon, ang ginawa po nitong si Payat, no, kumuha siya ng bato. Pagkatapos nun, isinulat niya. Ito pala, si Taba pala, si Taba ang kumuha ng bato. Isinulat niya doon sa bato rin. So, kumuha siya ng bato, si Taba, at kumuha siya, isinulat niya sa isang bato rin. Sabi niya, sa araw na ito, iniligtas ako ng best friend ko. Ginuhit niya rin sa batong yan. Pagkatapos, doon sa buhangin, sumulat naman din itong si Payat. Sabi niya, doon sa buhangin, sinulat, si Payat naman to sa araw na to, sinuntok ako ng best friend ko. Sinaktan niya ako. Ngayon, di nanonood ngayon si Taba, nanonood din si Payat. Ngayon, ang sabi ni Payat, sabi niya, bakit sa bato mo sinulat yung sa araw na to, niligtas ako ng best friend ko? Ngayon, sumagot si Taba, sabi niya, kasi ayokong kalimutan yung magandang ginawa mo sa akin dahil niligtas mo ko. Ngayon, tumingin sila doon sa lupa. Ang ginawa po nitong si Payat, dahil siyang sumulat doon sa lupa, sa araw na to, sinuntok ako ng best friend ko. Pagkatapos siyang isulat yan, inapakan niya, binura niya. No? Binura-bura niya yung lupa na parang hindi na niya tinuloy yung isusulat niya. Nagtanong ngayon si Taba, sabi niya, bakit mo sinulat sa buhangin na sa araw na to, sinaktan ako? Ngayon, sumagot po si Payat, sabi niya ganon, oo, sinulat ko yan dyan. Bakit? Kasi pwede kong burahin. Yung pangit na ginawa sa'yo ay pwede mong kalimutan. Yung pangit na ginawa sa'yo, yung pangit na sinaktan ka, ay pwede mong burahin, kalimutan. Hindi katulad yung mabuting ginawa sa'yo, isinulat sa bato para hindi makalimutan. How many times dito po sa Biblia, ang Diyos po ay gumagawa ng mga batong altar bilang tanda ng maganda, mabuting bagay na ginagawa po niya sa atin. So, number 2, kailangan mo magpatawad sa iba. Yan. So, number 3, punta na po tayo dito sa number 3. Number 3, patawarin mo ang sarili mo. No, alam niyo, may mga tao po na ito po yung isang problema ng mga pagpapastor na kumbaga, ay si brother, ganyan na naman ang itsura, ganyan ang ugali, ganyan na naman ang attitude, ganyan na naman ang emosyon, ganyan na naman ang kumbaga tatanungin mo, Brad, may problema ba? Merong ganito, ganyan. Sabi niya, wala po, wala. Ba't ganyan ang itsura mo? Anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan? Alam niyo, sagot niya, hindi ko po kasi mapatawad ang sarili ko Yun Maaring yung tao pinatawad ka na. Ang problema, ikaw, hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo. No? Na supposed to be, kalimutan mo na yan, o mabante ka. Alam niyo, mga kapatid, kailangan ng Diyos na minsan basagin tayo. Yes, kailangan ng Diyos na mabasag ka. Bakit? May mali kang ginagawa, kailangan ka i-correct. Pero hindi ka pwedeng manatiling basag kasi as long as basag ka, hindi ka magagamit ng Diyos. Kaya kumbaga, get over it na. Kumbaga parang abante na get over na tapos na dapat yan. Magpatuloy ka maglingkod sa Diyos. Patawarin mo yung sarili mo. Huwag mo na balikan. Pero patawarin mo yung sarili mo kasi kung meron kang unforgiveness sa sarili mo, hindi ka magpapunction ng maayos, lagi ka nalang matamlay, may nararamdamang masakit,
No, feeling mo lagi kang pangit, ganun. Ano ba? Kahit totoo. The truth will set you free. Let go. Patawarin mo yung sarili mo dahil pinatawad ka na ng Diyos. Wala namang magagawa ang Diyos kundi patawarin ka basta humingi ka ng tawad. No choice. Patatawarin ka ng Panginoon. Kaya nga nakalagay sa John 1:9 na sino man ang nagkasala ay meron tayong pwedeng magpatawad sa atin. Kaya abante tayo sa buhay. Hindi magandang nakatira ka palagi sa nakaraan. Yung nakaraan mo bulok na. Bakit gusto mo pa ron? Yung nakaraan mo panis na. Bakit gusto mo pa ron? Yung nakaraan mo mabaho na. Bakit gusto mo pa rin dun? Kung ang tingin ng mga tao sa'yo ganito, o hindi ganun ang tingin sa'yo ng Diyos. Kaya umabante ka, bumasi ka, umasa ka sa tingin ng Panginoon sa iyo. Ikaw ay nilinis na ng dugo ni Jesus. Ikaw ay binigyan na ng pag-asa ni Jesus. Ikaw ay binigyan na ng bagong buhay ni Jesus. Mabuhay ka sa bagong buhay na ito. Number 1, patawarin mo ang mga magulang mo. Number 2, patawarin mo ang ibang tao. Number 3, patawarin mo ang sarili mo. At number 4, humingi ka ng tawad sa kanila. No? Kasi yung 1, 2, 3, ikaw lahat ang gagawa nun na parang naghihintay ka na parang ikaw dapat ang magpapatawad. Pero this time, number 4, ikaw naman ang gagawa ng aksyon at hihingi ng tawad doon sa mga taong yun. No? Maaring kontakin mo yung magulang mo. Maaring humingi ka ng sorry, sorry ha sa mga nasabi ko, ganito, ganyan. Maging matapang ka na aminin yung mali mo, na maaring sabihin ng magulang mo sa'yo na o nga anak ganito ganyan, pero alam nyo, palayain nyo yung mga magulang nyo, palayain nyo yung ibang tao, palayain mo yung sarili mo. Ikaw ay humingi ng tawad. Na alam nyo, yung mga matatapang lang nakakagawa nito, yung mga Kristiyano lang talaga ang makakagawa nito, kasi yung mga hindi Kristiyano hindi lang magagawa yan. Bakit? Kasi sobrang hiya, may hihiya sila, tapos di pa aamin sa sarili na nagkamali sila. Lahat iba mali, ako lang hindi mali, no? Lahat kayo mali, ako lang ang tama. Hindi ka Kristiyano kung ganun ka. At hindi papakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Subukan mong tumawag sa magulang mo na, kamusta na kayo? Ganyan, padalhan mo ng regalo ngayong Pasko. Na kahit hindi ka nagsusorry, depende na lang sa relasyon yun. Nanay, tatay ko, lagi ko lang sasabihan na, Nay, sorry ha, ganyan. Tapos yakapin ko na. Halikan ko pa nanay ko dito Tay, sorry ha, ganyan. Kumbaga, ayoko may namamagitan sa amin. Ayoko merong something between sa amin. No? Nalala ko po yung isang tao na nagawan ko daw ng mali. Nagawan ko daw ng mali. Ngayon, sabi ko, hindi ata niya naintindihan na ganito ang nangyari. Alam niyo yung ginawa ko? Pinuntahan ko sa bahay nila. Hinahanap ko yung bahay nila. Pagkatapos kausap ko, ka-chat ko, ka-text ko, na pinuntahan ko, sabi ko, sa bahay niyo rito, ganyan. Sinundo niya ako. Alam niyo, masaya siyang nakita ko. At doon, alam niyo, inabot kami ng mga 4 na oras nagkukwentuhan. At nung nandun po ako, nag-open ako, sabi ko, siguro nakarating yung ganitong balita sa'yo na may nagsabing ganito, ganyan. Nandito ko para humingi ng pasensya sa'yo. No, sabi ko, sorry ha kung ganun ang nangyari, ganyan. Alam niyo, sagot niya sa akin, sabi niya, yung pagpunta mo rito sa bahay namin, yung pagtungtong mo, yung nag-effort ka na makarating dito sa bahay, sapat na yun, kalimutan mo na. Sabi niya sa akin ganun. Natuwa naman ako, natuwa siya. No, pinaganda kami ng asawa niya ng makakain at 4 na oras kami nagkukwentuhan. Tingnan niyo, ayaw niyang merong mamamagitan sa amin. Ayaw ko rin may mamamagitan sa amin. Ako nang gumawa ng paraan para mapatawad niya kasi hindi niya naintindihan Ang mangyayari dito, iniisip ko, kawawa naman siya kasi dala-dala niya yung bagay na yun. Kaya ang ginawa ko, ako na nagpunta, ako na yung humingi ng tawad. Sabihin ko po sa inyo, yung matatapang lang ang pwedeng gumawa nito at mga tunay na mga Kristiyano lang ang pwedeng gumawa nito, kasi yung iba hindi aamin kahit na piling mali na sila, pipilitin nila na kayo mali, hindi ako mali. Hindi ka Kristiyano pagka ganyan ka. Alam niyo ba nakalagay dito sa Biblia? Kasi kung magkakagatan kayo, mauubos kayo. Ano pa sinabi dito sa Biblia? Ano ba kung ikaw mali? Ano ba kung ikaw mali? No? Kaya ngayong taon pong ito, ngayong 2026, magpatawaran tayo, magsorehan tayo, no? Huwag tayo magkaroon ng mamamagitan. Ngayon, mahaba pa to pero gusto ko lang pong i-point out sa inyo, paano bang malalaman na minamahal mo yung tao? Na andun yung love, andun yung pag-ibig. Hindi ka nag-entertain ng inis. Pag naisip mo yung tao, hindi ka nag-entertain ng inis. Kahit na nakakainis siya.
No, kahit amoy pawis siya, hindi mo ine-entertain yung inis. At nag-iisip ka ng magandang bagay para sa kanya. Paano ko kayang matulungan pa itong tao? Paano ko kayang magawa pa itong bagay na ito sa tao? Paano ko kayang mailalapit pa itong taong ito sa Panginoon? Hindi ka nag-entertain ng inis. Yun yung way na mabuhay ka sa pag-ibig. Although kahit nakakainis na yung ginawa niya sa'yo, nakakapikon na yung ginawa niya sa'yo, na gusto mo hambalusin, tapos pagkatapos mong hambalusin, isa pang hambalos. No, kung yun man ang nararamdaman mo sa kanya, wag. Hindi ka mag-e-entertain ng inis. No, i-rebukein mo yan. Kaya nga sabi ko, mga Kristiyanong matatapang lang ang pwedeng kumuha nito kasi kaya nilang kontrolin yung isip nila at kaya nilang kontrolin yung damdamin nila. Hindi yung silang kinokontrol ng damdamin nila, sila yung kinokontrol ng emosyon nila. Hindi gano'n. Dapat ikaw ang kukontrol yan at sabihin mo, hindi tama ito, hindi gusto ng Diyos ito, at hahad lang ito sa hinihiling ko sa Diyos. So, anong gagawin mo? Forgive and forget. No? At huwag kang mag-e-entertain ng inis pag naiisip mo siya. No, ipapanalangin mo yan. Tayo kasi, alam niyo, mga satanista, kapag napikon niyo, sabihin ka na, Panginoong Satanas, pagalitan mo nga, paluin mo siya. Tayo hindi. Panginoon, abutin mo siya. Ganun tayo eh. Yan ang tunay na Kristiyano. Na Lord, abutin mo siya, kahabagan mo siya, kaawaan mo siya. Yun po, alam niyo, kapag ka ang mga bata, yung mga kabataan nagsimulang kumilos ng ganito sa bahay nila, alam niyo, hindi maniniwala yung magulang. Sasabihin lang gano'n eh, Pastor, hahawakan yung pastor dito sa kwelyo, sasabihin, ilabas mo yung anak ko. Asan yung anak ko? Dahil hindi ito yung anak ko, yung anak kong salbahe, pero itong bata na to na dumating dito, mabait. Makakita sila ng pagbabago. At bilang mga Kristiyano po, kailangan nating i-practice ito. No? So, ayan po. No? Kung ano pa yung mga mali, let go na. Start na tayong bagong taon, ngayong New Year. Ngayong, hindi yung, alam ko maraming nagawang mali yung mga kasama mo sa'yo, ganito, ganyan. Pero panalangin mo. Suklian mo ng panalangin na Lord, sana mamatay na siya. Hindi ganun. No? Sabihin mo na Lord, tinataas ko sa'yo ang taong ito. Panginoon, kausapin mo patungkol doon sa sitwasyon niya. No, gantihan mo ng mabuti ang masama, mabuting prayer, mabuting panalangin, mabuting wish, hindi yung pangit na sana matapilo ko ito, pagkatapos yung ulit, tumusok doon sa pako, pasok dito, labas doon. Huwag mong hinihiling yung ganun. Bakit kasi? Ang Diyos po ay nakabase sa pagpapatawad mo. Ang Diyos po ay nakabase doon sa loob mo, kung ibibigay ba niya yung mga kahilingan mo o hindi. At ulitin ko po, ang lumang nangyayari sa iyo ngayon, ano bang sitwasyon mo ngayon, ay bunga ng mga lumalabas sa bibig mo kahapon. Ayun po, kaya Merry Christmas, no? Happy New Year sa inyo. Next year, pwede na akong lumakad, pwede na akong mag-ikot-ikot. Yan, namimiss ko yung pagkain diyan sa Apalit. Bakit? Kasi kapag every time pupunta ako riyan, napakaraming pagkain. No, namimiss ko yung kainan diyan. Naalala ko nung last year ata na nandiyan ako, pinaghimay pa ako ni nanay yung sugpo. Nako, ay sarap. Namimiss ko po kayo. Di bali one day, itong year na to, dadalaw po ako riyan. Dito po sa Kamarin, namimiss ko dito yung bulalo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng tindahan na yun. How I miss yung bulalo. No? Na sayang. Ay, hindi bali. Nalala ko dati magpapa-order sana ako ng bulalo. Yung Grab naman 400 pesos. Para lang matikman ko yung bulalo. No, imaginein ko na lang, isipin ko na lang yung lasa ng bulalo. Parang natikman ko na. Tapos, hindi na ako gumastos ng 400. No, hindi bali. Pagka next year, pag pwede na akong lumakad, dadalawin ko kayo. At isasama ko si Emma na mag-swimming dun sa, alam nyo, nangyari yung dalag. Ewan ko kung ano nangyari. Tinatanong ko ni Emma ng dalag kung kumakain ako. Sabi ko, kinakain ko. Basta binibigay sa akin, kinakain ko yan. Ngayon yung dalag na binili niya, nangyari, tumalon doon sa ilog nung bahay nila. Kaya, sabi ko, ba't di ba hinabol? Sana hinabol mo dun sa ilog. No?
Hindi ba katapat nila yung ano, ang galing naman nung dalag na yun. Eh siguro malaki pa sa kanya yung dalag ngayon. No, paano nakatalon doon? Ang galing naman nung dalag, nakatalon doon sa tabing bahay lang nila. No, eh, wala pa atang 2 metro o 3 metro yung o siguro mga 2 meters lang yung ilog doon sa bahay nila, tumalon daw yung dalag doon. Ayan, wala na, sayang. No, eh, hindi bale pag ano, na mag-ikot ako riyan. Nalala ko, may kainan na dinala ako ni Jonah, tsaka nitong si Julie, yung pagkain ng Bombay? Yung, ano bang tawag doon? Yung malalaki yung paano niya, yung bigas niya na yung, basta pagkain ng Bombay yun. No, amoy kilikili pero ang sarap. No, basta na-miss ko po kayong lahat dyan. Happy New Year, Merry Christmas, lahat na binabati ko po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-stay po ako rito. Buksan nyo lang wag po kayong mag-mute ngayon. Manunod po ako hanggat na nakabukas po yung Google nyo, yung Google Meet nyo. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.